Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo. Ang iyong kabutihan ang patuloy na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na umasa sa mundong magulo, sa mundong puno ng kasalanan. Salamat, may Diyos na nandiyan upang lapitan namin. Ama, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Bigyan mo kami ng kalakasang Espiritu ko. Idinadalangin ko ang makakarinig ng Friday Gospel ay mabusog sa pagkaing spiritual. Sapagkat Panginoon Jesus, ikaw na nagsabi, di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, ito sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Panginoon, ang yabang lingkod ay gamitin mo lamang instrumento. Ang isang makasalanan, ang mga nakikinig ay makasalanan. Ngunit dahil sa iyo, ikaw ay banal, bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong mensahe, ang iyong mabuting balita sa araw nito. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Panginoon, ikaw ang gusto kong idakila ng malaki sa Facebook Live nito. Yes, Lord, batid mo ang mga pinagdadaanan namin pagsubok, ang aming mga sakit, brokenness, sa pamilya, sa mundo, mga pasanin na alam namin nakakaya lang namin kung kami lalapit sa iyo. Bigyan mo kami ng patuloy na pag-asa, bigyan mo kami ng patuloy na paniniwala na walang imposible sa iyo, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa mga darating na oras, Panginoon, at ikaw ang maihayag. Napakabuti mo, Panginoon. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Ang banal na Espiritu ay pagkapuspusin ang bawat makakarinig ng iyong mabuting balita. I-focus po natin ang ating Espiritu sa Espiritu ng Diyos upang mabatid natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ng mabuting balita through social media, ang mukha po ng Facebook Live. At ito po ay nagsimula noong 2019 at salamat sa Panginoon. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin niyang ginagabayan sa awan ng Panginoon. And of course, ako po Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. At purihin natin ang Panginoon sapagkat ngayon ay December 12, 2025. Friday Gospel po, ang pagkain espiritual na ating pagninilayan. So, malapit na mag-lunch break. So, kakain tayo ng pagkain physical para tayo ay lumakas. Merong energy sa pagkain na yan. And para hindi magkasakit. So, kailangan talaga natin ng physical food. Pero, kailangan din natin ng spiritual food. At tamang-tama, mag-lunch break na, magkakaroon din tayo ng lunch ng spiritual food, which is the gospel today. And, kasi, papakainin ng Diyos ang ating mga espiritu. Actually, naniniwala ako na kapag may dalawa, higit pa, nakikinig sa salita ng Diyos, kahit online lang, ay nandun ang presensya ng Panginoon. So, ano man ang maririnig nyo sa inyong abang lingkod, ay tinig ito ng Diyos na nagpapagamit lang po ako. Lahat po tayo ay makasalanan at lahat po tayo ay lalapit sa presensya ng Diyos. Sapag kailangan natin ang spiritual food, higit pa sa physical food. So, bigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita. So, yun nga po, no, si Maria ay dumalaw kay Elizabeth. And, masasabi natin na nakita pa lang ni Elizabeth si Maria, nagagalak na siya. And, pati yung kanyang sanggol sa sinapupunan niya, si Juan Bautista. Kasi si Juan Bautista, ang nanay niya si Elizabeth. At that time din, buntis din si Maria kay Jesus. So, just imagine, no, galak na galak si Elizabeth. Sabi niya, sino ako para dalawin ang ina ng aking Panginoon? Amen. At ang sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa iyo, Panginoon. O, diba, may kanta niya sa simbahan, no? Nagagalak ang aking espiritu sa aking pagliligtas, sa kanyang pagliligtas. So, makikita natin na yung kanilang pagkikita ay talagang puno ng kagalakan. Hindi lang yung mga nanay, pati yung mga sanggol sa kanilang mga tiyan. Nagagalak, napupuspos ng espiritu. So, ang word for today natin is sanggol. Bakit sanggol? Kasi, alam naman natin ang sanggol talagang walang kamuhang sa kasalanan. Talagang bango-bango, no? Baby's breath, ang kinis-kinis. Ang sarap-sarap halikan ng isang sanggol. Naalala mo tuloy pagiging ina mo noon na masasabi natin na wow, kung pwede lang yung anak natin huwag nang lumaki. Puro baby na lang. Kasi masarap talagang maging baby Wala kang alam, nagkakaroon ng mga discovery, tapos habang lumalaki ang sanggol, di ba, talagang malapit siya sa nanay niya, dependent siya sa nanay niya. Di ba, gano'n na yung minsan mga bata pagtatawid. Talagang nakahawak ng gusto yun sa nanay. Pag-feeling talaga very, very protected sila. Na hindi sila madidiskrasya kapag kasama nila yung kanilang parents. Lalo na yung nanino. And of
course, ang sanggol, ano pang character ng sanggol? Ayun, yung gatas pa lang. Yung kanyang pinakain. Mahina pa siya. Tsaka ang sanggol talagang, pag ngumiti lang talagang, para pang ngingiti ka ng langit. Diba? Diba? So, yung gusto lang talagang bigay sa atin ng reflection ng mabuting balita sa araw na ito, yung parang magkaroon tayo ng karakter ng isang sanggol. Na, sa lahat, ang kanyang pag-asa ay nasa kanyang ina. Amen. Kung dumidedi man siya sa breastfeed, talagang ang sanggol yung maasa talaga. Tinaasahan talaga niya yung kanyang ina. So, ganoon din tayo dapat. Magkaroon tayo ng karakter na parang sanggol. Maging 100% dependent tayo sa ating Diyos Ama. Amen. Na bawat kinikilos natin, sinasabi, iniisip, nakadepende sa ating Ama sa langit. Na ang sanggol, makikita mo na sa kanya yung pagngiti. Ang ganoon din, ibang matuto tayong ngumiti sa mga simpleng bagay. Ang sanggol naman, hindi mo naman kailangan pakitaan niya ng mamahaling laruan eh. Minsan nga, simpleng tabo lang na medyo sinishake-shake mo, o kaya mag-funny face ka lang sa sanggol, nagingiti na ba? Eh tayo minsan, ang hirap natin pangitiin eh. Minsan kailangan pa ng mga bagay na mamahalin, ganito, ganyan, para mapangiti. Eh ang daming pwedeng ngitian sa ating paligid, sa ating buhay na hindi natin nagagawa. Na yung sanggol, wala sa kanya yung mga worries, galit, wala yun eh. Sana ganun din tayo, no? Although alam na natin yung salitang galit, salitang tampo, inggit, alam na natin yun eh. Pero para tayo maging sanggol na, okay, may problema, pero nakasmile pa rin. Why? Kasi nandiyan yung Diyos eh. Nandiyan yung nangangalaga sa atin. Wala naman taong hindi dumadaan sa pagsubok. Wala naman tayo dumadaan sa pagsubok eh. Kaya lang, ang kagandahan lang nun is, meron tayo yung Diyos na inaasahan. Na ang sanggol, simple lang yung kinakain niya. Umpisa siya sa gatas, pinapaarawan siya, simple lang yung mga sinusuot niya. Amen. Ibang, minsan, merong nangyayari kasi sa buhay natin, nawawala sa atin yung pagiging simple. Yung simplicity. Diba? Halimbawa, may cellphone ka ngayon. Pag may bagong labas, sige, palit na naman. Pag meron namang bago, palit na naman. Sometimes yung basic, nawawala sa atin yung basic. Na kung tutuusin, kay mayaman, kay mahirap, kay nasa middle life ka lang. Ano naman eh, pare-pareho lang naman tayo binibiyayaan ng Diyos eh. Sabihin natin, yung mayaman na yan, ang karelo niya, yung Rolex. Tapos ang relo mo eh, tigi 100 piso lang. Pero pareho lang ang oras na binibigay. O yung isang mayaman, naka Mercedes-Benz. Tapos ikaw naka-tricycle o naka-bike lang. Pero pareho lang kayo ng makakarating sa inyong pupuntahan. Amen. Na yung sapatos mo, mamahalin. Sapatos niya, simpleng-simple. Pero pareho lang din mo kayo maglalakad. Yung pang minsan pinaparealize sa atin ng tao na yung having a good health, yung bang nakakain ng 3 beses, kahit nga 1 beses isang araw eh. Hindi ba? Yung bang wala kang sakit, o masakit man ang ulo mo, nakakakita ka pa, masakit man yung meron ka mang diabetes, nakakalakad ka pa. Yung bang we are trying to appreciate simple things like a newborn baby, na nadidiscover natin na maganda pala ang mundo. Maganda pala ang mundo. Akala natin pakit, pero maganda pala ang mundo. Na sa bawat pagkakataon na nagigising tayo, isang napakalaking biyaya na yun mula sa Diyos. Isang napakalaking biyaya na yun mula sa Diyos. Sabi nga, each day na nagigising tayo, ano yan nagre-recreate. Hindi ba masasabi natin na nagre-recreate ang Diyos? Kasi nung nag-ano ang Panginoon, nag-ano siya yung naglikha. Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng dilim, magkaroon ng dagat, ng mga hayop. Nilikha niya ang tao.
anong sinabi ng Diyos? It was good. Ganda. Kaya every time na nagigising tayo, nag-create bagong araw, bagong liwanag, nag-create uli ang tao, ang Diyos pala. Kaya, dapat lang na, para tayong sanggol na lagi natin nakikita yung bago, lahat bago. Walang luma. Para lagi na natin na-appreciate na, oo, ito yung bahay na pagising ko, nilinisin ko, lalakaran ko, pero parang bagong bahay yung ano mo, nakikita mo. Kasi, having a positive mind, nagkakaroon tayo ng positive thoughts, nagkakaroon tayo ng positive spirit. Amen. Nagiging complicated lang ang buhay natin kapag marami tayong hinahanap at hindi natin nakikita yung meron na dapat ay ipinagpapasalamat natin. Amen. Yung bang, bakit hanggang ngayon hindi pa dumadating yung pinapanalangin kong ganito, ganyan. Kung ano yung meron mo na ngayon, yun ay pagpasalamat. Hindi pa naman natin alam kung darating yung bukas o kaya yung mamaya. Darating pa ba mamaya yung alauna ng hapon, alas 2? Hindi pa eh. Kaya, para tayong maging sanggol, i-appreciate natin yung moments. Enjoy the moments. Amen. I-enjoy natin yung moments. Hindi marami tayong hinahanap. Isa hinahanap natin. Wala. Amen. So, kamukha ni Maria at kamukha ni Elizabeth na yung mga sanggol sa kanilang sinapupunan nagkaroon ng kagalakan. Simple lang yan ha. Nagbatian lang sila. Nagyakapan. Pero ang kagalakan, kasi magkaiba ang joy sa happiness. Kapag marunong ka mag-appreciate, halimbawa, binigyan ka ng kapirasong ganito ng isang tao, parang tuwang-tuwa ka na, galak na galak ka na, no? Kasi pag nasa Panginoon ka na, bihira mo nang gamitin yung salitang, ay, masaya ako, natutuwa ako, hindi, nagagalak. Because, kagalakan or joy is one of the fruit of the Holy Spirit. Amen. So, yun maaaring ang ipinagniniray sa atin ng Panginoon ngayon. Maging simple tayo sa pag-iisip, sa pagkilos, sa pananalita. Hindi natin kailangan ng mga malalalim na salita, mga salitang kanto, o salitang pang-social, hindi. Kamukha ng sanggol na madaling ma-appreciate. Appreciation siguro, no? Ang gusto sa atin ng Diyos. Na, bawat nakikita natin, nagpupuri tayo sa Diyos. Ay, salamat Panginoon. Purihin ka Panginoon. Lagi natin ibinabalik sa Kanya yung mga bagay na meron tayo. At masasabi natin na masarap palang mabuhay na nakikita natin na ang bawat bulaklak na nasa harapan natin, gumagalaw, may mga kulay. Wow, purihin ang Panginoon, nilikha ng Diyos. Na nakikita natin yung alaga natin pusa, alaga natin aso, purihin ng Diyos. Hindi ba? Sometimes kasi sobrang kabisihan ng tao, nakakalimutan ng magpuri. Nakakalimutan ng magpasalamat. At mahirap yun. Mahirap yung ganun. Amen. Kaya simulan na natin na i-appreciate ang bawat bagay na nakikita natin. Actually, isa sa mga blessing na nare-receive natin each day, yung nakakakita tayo. Just imagine, i-offer sa'yo ang pera ng buong mundo, pero kukunin ng paningin mo. Payag ka ba? Hindi. Kaya na yung mata natin, di ba? Ang liit-liit, pero ang laki lang nakikita. Yan, pagpupuri yan sa Panginoon. Ganyan ang sanggol, di ba? Na siya'y nasa sinapupunan, na siya nakikita. Nararamdaman lang niya ang kanyang nanay. Pero once na isinilang na siya, masasabi natin na ano unang niyang natatanaw? Liwanag. Liwanag. Amen. Biglang naiba yung kanyang environment. Dati, ang dilim-dilim lang sa kanyang, diba, may nakakita siya liwanag. So, ganun din tayo dapat. I-try natin i-appreciate ang mundo sa mga simple. Kasi pag marunong tayo mag-appreciate ng simple, sigurado, yung mas malaking biyaya sa atin ng Diyos.
mas ma-appreciate natin yun. Amen. Amen. So, yun po. Sana maano natin ang pagtatagpo ni Maria. Kaya ako dito paparada. Sandaan kaya ito. Masok pa ako, no? Tricycle pala. Anyway, so purihin natin ang Panginoon, no? So, maraming salamat, O Diyos, sa iyong mensahe. Nawa, diba, liliko na lang ako doon sa kaliwa. Maraming salamat, Panginoon. Karoon po tayo ng closing prayer. Ama namin, maraming pong salamat sa pagbibigay mo sa amin ng paninilay na maging para kaming sanggol na tututuwa sa mga nawa, Panginoon, simula sa araw na ito, makita namin lagi ang mga biyaya mo sa mga simpleng bagay. Kung sa ganun, para kaming sanggol na pagkamat walang buwang sa kasalanan, pero alam namin ang kasalanan, pero magiging parang sanggol kami na magkakaroon ng kababaang loob at laging makita ang iyong kabutihan, Panginoon. Pinapadalangin ko po, Panginoon, si Sister Maria, si Sister Betty, si Sister Cecil. Pinapadalangin ko, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon. At ang mga may sakit, Sister Lucy, Brother Danny, mga kapatid na nasa karamdaman, nasa banig ng karamdaman, Panginoon, makita nawa ang pag-asa sa iyo. Manami, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Opo sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo di sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami namin kakain sa araw-araw at tatawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Po kami painturo sa tukso at diyan mo po kami sa lahat ng masama sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa purihin ng Panginoon, ang pinakinggan natin ay ang mensahe ng Diyos. Kung ipagkakaloob po ni Lord ang December 13, 2025, sama-sama po natin pagnilayan ang Saturday Gospel upang magsilbing pagkaing spiritual. Tandaan po natin, sinabi ng Panginoon Hesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi mula sa bibig ng Diyos.